Okay, ito na mga ka-timing yung ating finished product. Ito yung bridge rectifier. Okay, tapos fuse. So ito yung capacitor ng electric fan. So ayan, check natin. Medyo maganda naman yung charging niya. Parang fast charging yata itong ating na-discover. Alright. Ayan, ang bilis ng charging niya. Ang bidyong ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang sipa mo. Pasabay ng pagkalimbag ng kampana para palagi po kayo updated sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po. Okay, good morning. It's another charge timing day. At kahapon mga ka-timing, ginamit ng kapatid ko yung ating impact na lobat siya. So ito nababad sa ulan to, i-charge niya to, sumabog no yung charger ng impact drive natin. So problema ko, hindi ko siya magamit kasi walang charger. Okay. So siguro magdi-DIY na lang tayo for today. At tingnan natin yung experiment na gagawin natin. Okay, punta tayo dito. So ayan, bubuhos lang muna natin ito. So ayan. Ayan, madaming so hanap tayo dito ng may experiment natin regarding sa charger. Kasi nga mahirap gumawa kapag walang power tools. So gagawin natin ay hanap tayo ng ito, capacitor, hindi siya pwede. Okay, may mga ito katulad nito, isa siyang uri ng capacitor. Magkaiba sila no. Ito ay filter capacitor at ito ay capacitor ng electric fan. Yan, 450 volts, volt alternating current, 1.8 microfarad. Okay, pwede na to. Tapos ito, gagamit tayo ng fuse. Ayan, may fuse. Okay, ano ba to? 350 volts. Okay, mas mainam yung 450. Ito, meron dito bridge diode. Ano pa ba? Okay, hindi pwede yung mga relay. Okay, ayan, testingin lang muna natin mag-experiment mga ka-timing. So ito yung tatlong ito. So wala namang iba na. So ayan, okay, samahan nyo ako mga ka-timing. Connect natin to. Okay, share ko lang sa inyo mga ka-timing kung paano yung mga connection nito. Start na tayo mga ka-timing. Okay, ito bali kumuha tayo ng cord. Tapos ito yung capacitor ng electric fan. Meron tayong bridge diode. Okay, ito yung cord ng ating charger. Okay, ito wala na to. Tapos fuse. So ito lang yung pyesa na gagamitin natin. Subukan natin kung gagana to bilang isang charger. So bali walang transformer kasi wala naman tayong available na transformer dito. So ito lang yung available na parts natin. Meron tayong mga transformer siguro nandun sa taas. Kaya lang hahalughugin pa natin yon, no? So tinatamad na akong maghalughug doon. So ito na lang siguro yung gagamitin natin na pyesa. Tingnan natin kung mainit na. Okay, medyo mainit na yung ating soldering. Okay, ito na mga ka-timing yung ating finished product. Ito yung bridge rectifier. Okay, tapos fuse. So ito yung capacitor ng electric fan. Testingin natin. Voltage reading muna tayo. So voltage checking tayo. Alright, ayan, 200
volts DC, ano. Medyo masakit to pag nahawakan natin. Medyo nangangagat talaga to, mga ka-timing. Kasi alam ko, hindi ko sinabi na naka-ano din yan. Ako, lagi akong naka-5 volt yan. Ayan o. Bali, fast charging na siya, no. Ang bilis na yung charging niya. Ayan o. Baka pa o. Bawal ang ganito, pero lagi pa rin ginagawa. Okay, so ito na yung finished product natin kanina. Bali, nag full charge lang tayo ng battery. Okay, bali full charge na tong battery. Tulad nito. Ayan. Ayan, 11.9. Okay, tapos ito, tinesting ko na rin yung dito sa tinesting ko na rin. Ayan, no? Medyo may init pa siya. Bali, full charge na rin pala to. Ayan. Ayan, no? Full charge. So, kanina lobat na lobat yan. Ayan, full charge na ulit. Alright, so okay naman yung okay naman tong charger na to. Sa mga nagtitipid lang, mga ka-timing, pwede na to sa mga nagtitipid. Yung emergency, kailangan na ng ganitong tools. So pwede naman. Kaya lang ito, mga ka-timing, hindi siya safety, itong ating inimbento na charger. Hindi siya safety kasi medyo nangangagat to. Itong bawal nyo siyang isaksak agad. So kapag magkakarga kayo ng battery, kailangan nakalagay na to sa positive at negative pole ng battery bago nyo siya isaksak. Kasi ito, pag hinawakan nyo to, nangangagat talaga to. Nangangagat. So medyo masakit ng konti yon, yung kagat. Okay, so ganun lang, mga ka-timing. Sa mga nagtitipid lang, pwede naman to. Emergency charger. So sana magtagal din, pero dahil ako nagtitipid ako, wala akong pambili. So ayan yung ginawa natin. Ito lahat to kaya niyang i-charge. Kahit yung 3.7 volts na battery, kaya niyang i-charge. Tapos 24 volts kaya niya ring i-charge. 12 volts kaya niyang i-charge. So pangkalahatan na to, mga ka-timing, tong charger na to. Alright.